Escudero number 1 sa survey nila, Bongbong Marcos, kilala ng mga kababayan natin na Ilocano, ang mga Ilocano taga Pangasinan na nandito, na solid sila kay Bongbong Marcos dahil naniniwala sila sa magagawa nito at kayang gawin. Alan Peter Cayetano, ang Vice President ni Mayor Digong, magaling, maraming nagawa at marami rin napatunayan. At Trillanes, matapang, palaban, at yung mga ibang vice president ay mga kababayan na lamang natin ang pipili kung sino ang karapat-dapat na maging vice president ng sino mang magiging presidente. Although ang kababayan, okay lang yun, wala namang problema as long as ang mag-focus sila o mag-focus tayo dun sa platform talaga na dapat gawin o kailangan gawin ng isang vice president or president. Sana nga magkaroon ng panukalang batas na lahat ng mga promises ng mga candidates, president, vice presidents at mga mayors at mga local positions, sana magkaroon ng agreement na lahat ng mga promises at platform nila mula noon nangangampanya hanggang sa manalo sila, sana ay merong batas na magpapatibay rito para yung mga kababayan natin na patuloy na umaasa sa mga pangako at mga platform nila, sana ay magawa nila at ma-push silang gawin dahil nga merong panukalang batas na just in case na hindi nila magagawa ay bumaba na lang sila sa pwesto. At sa mga kababayan natin, walang masama na magpili kung kababayan man o hindi. Ako po, hindi po ako against sa mga language, mga local language sa ating bansa. I'm not from Davao, I'm not from Cebu, but my father, he's born in Maasin, Southern Leyte. But 14-year-old, lumuwas na Maynila, nakipagsapalaran. I born in Manila, I raised in Manila, pero hindi po ako against sa mga anumang klaseng language sa ating bansa. At dito, ang mga Bisaya, based on my experience when I was in high school and sa mga kapitbahay namin before, mga Bisaya, totoo sila eh. The way they speak, the way they act, the way yung mga nararamdaman nila, yung pagsasalita nila. Although sa iba, nakakatawa man para sa iba, yung mga pronunciation, yung mga motion nila, nakakatawa para sa iba dahil yung mga pronunciation ng mga kababayan natin Bisaya, yung like for example, yung pero nagiging piro. Pero hindi po importante, hindi po issue yung paano ka magsalita, paano ka yung pronunciation, hindi po yun eh. Ang mga Bisaya, sila totoo sila sa kanilang mga nararamdaman, totoo sila sa mga kanilang ginagawa at nasasabi. Yun sila yun ang kanilang style. At ang importante dito, hindi naman yung kung anong lingwahe, Bisaya, Tagalog, Ilocano o ano man. Ang importante dito kung paano ka nakagawa ng mabuti sa kapwa mo o yung mga dapat mong ibigay na magagandang bagay sa kapwa mo, yung nangangailangan, yun ang dapat tulungan eh. Hindi importante dito kung saan man, lingwahe man o pronunciation o anumang bagay. Importante yung paano ka nakakatulong, yung kagandahang asal na dapat mong ibigay sa kapwa. But anyways, hindi naman yun ang issue. Ang issue rito is ang pagpili talaga ng presidente, vice president, kababayan man o hindi. Yung platform talaga, doon dapat mag-focus doon sa platform, doon sa mga magagawa, yung mga bagay na makakabuti hindi lamang sa kanilang mga kababayan o sino man, kundi lahat yung sambayan ng Pilipino dapat ang makinabang sa kanilang mga gagawin at dapat gawin. Yun ang dapat sila mag-focus. Doesn't matter kung kapartido, kung kaalyado or independent man na vice president o presidente, dapat yun talaga magkaisa sila sa mga bagay-bagay na dapat nilang pagkaisahan, like yung mga tunay na problema ng bansa, like corruption, mga krimen, yung mga drugs na yan, lahat yan mga bagay, dapat doon sila mag-focus para ika nga ay makanta na ang tunay na pagbabago o yung tunay na inaasam ng mga sambayan ng Pilipino, mga botante at mga mamamayan nito. Kumbaga doon dapat sila magsama-sama para makapagili o makapaghalal ng presidente at vice president para sa ikagaganda ng lahat ng mga sambayan ng Pilipino, kababayan man o sino man. Kung makikinabang nito ay lahat ng mga mamamayan na umaasa sa tunay na pag-asa ng bansang Pilipinas. Yun lang po at thank you.